recently we made a recipe where I showed you my understanding of an authentic Ilocano pinakbet. So, may mga nag-comment sa atin, may mga nag-share ng kanilang take, ng kanilang siguro perspective, ng kanilang recipe, ng kanilang history. Sa version ni Richelle Daliva, pinipisat ang kamatis. Para sa pamilya naman ni Marlene Ordoña, may tatak ang hiwa nila ng gulay. Pahaba. Kakaiba naman ang teknik ni Glenn Valdez Vega. May tamang oras at timing ang pagtanggal ng takip ng clay pot. At imbes na haluin ng sandok, inaalog lang niya ang ingredients na hindi niya ginigisa. Again, at the end of the day, a dish is your preference. And each dish has its own history. But again, that's the beauty of gastronomy. For as long as we have this discussion, I think mag-e-evolve pa ang pagkain Pilipino. So I would always invite our food explorers to please join our conversation sa ating mga social media platforms and share your thoughts, share your history, and share your flavors para mas marami pang nakakaintindi ng tunay na pagkain Pilipino. I'm sure marami sa ating mga city dwellers, mas preferred na pag magluluto sa bahay, mas simple yung recipe. Eto, wala nang mas sisimple pa sa kinamatisang baboy. Main ingredients, 3 lang. Baboy, kamatis, tsaka yung bawang. Siyempre, yung pampalasa, hindi na natin ibibilang yon. So, we're just prepping up our meat. And then, dun sa ating hot wok, lagay lang natin siya. No oil. Lagyan lang natin ng konting tubig. Saka natin haluin. So habang ating pinalalambot at pinagba-brown yung ating baboy, prepare lang natin yung ating aromatics. Season lang din natin ng ating salt. So lagay lang natin yung ating kamatis. Perfect time para mag-prepare naman ng ating bawang. So lagay na rin natin yung ating bawang. So at this point, maganda na yung browning. Kuha ko na yung kulay na gusto ko. Finish lang natin ang ating fish sauce. Siyempre paminta. Pwede tayo mag-plate.